Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya ay nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto ay isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami." Sasagutin niya kayo, "Hindi ko alam kung taga saan kayo." At sasabihin ninyo, "Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo. At nagturo po kayo sa mga lansangan namin." Sasabihin naman ng Panginoon, "Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, at kayo namay ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain mo ngayong katabi mo, sabi mo, pinagpalang linggo sa iyo. Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. May tatlong realidad ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo. Tatlong realidad. Una, ang realidad na totoo na may langit. Sabi nyo nga, langit. Ito ang tinutukoy ng Ebanghelyo bilang makipot na pintuan na marami ang nagdanais na makapasok. Makipot. Ibig sabihin, hindi basta-basta. Makipot, ibig sabihin, hindi papasok ang maraming dala. Hindi ka makakapasok ng maraming bitbit. Imaginin mo, masikip na masikip ang pintuan. Hindi pwedeng marami kang bitbit. Kailangan mong bitawan. Kailangan mong iwan para ikaw ay makapasok. At yan ang realidad. Una, mayroong langit. Pangalawang realidad na sinasabi sa atin ng Ebanghelyo, kung may langit, may impyerno. Sabihin nyo nga po, impyerno. Ito naman ang tinutukoy ng ating Ebanghelyo na kung saan mayroong iyakan, may nangangalit na mga ngipin,
yan ang impyerno. At dahil totoo ang langit, meron ding impyerno. Impyerno. At pangatlong realidad na pinapakita sa atin ng Ebanghelyo, kung mayroong langit, mayroong impyerno, mayroong paghuhukom. Sabihin mo nga sa katabi mo, paghuhukom. Yan, no? Ito yung sinasabi ni Jesus na titindig ang may-ari ng bahay at isasara ang pinto at pipiliin lang ang makapapasok. Pipiliin ang makapapasok dahil mayroong paghuhukom. Tatlong realidad ang tinuturo sa atin. Totoo, may langit, at dahil may langit, mayroong impyerno. At dahil may langit at impyerno, mayroong paghuhukom. Ngayon, pwede po kayong mamili. Ang tanong ko po, saan po ninyo gusto? O, bahala na kayo, no? Kanya-kanyang pili na yan. 3 lang yan. Bahala ka na. At sigurado naman ako, lahat naman tayo gustong mapunta sa langit. Tama ba? Taas nga muna kamay. Baka naman hindi ako sigurado. Sinong gustong mapunta sa langit? Taas ang kamay. Bahala na kayo dyan. Ako, gusto ko. Yung mga ayaw magpunta sa langit, taas nga ang kamay. O, choice mo din yan. No? Ay ang langit, bagaman para sa lahat, pwede kang mamili. Pwede mong piliin. Pero hindi lahat ng gusto hinahangad. Hinahangad mo ba? Dahil kung hinahangad mo, ibig sabihin, pinagsusumikapan mo. Pagsusumikapan mo. Kung hinahangad mo, pagsusumikapan mo. Hindi lahat ng gusto hinahangad. Meron gusto makatapos, pero hindi hinangad. Hindi nagsikap Gusto umasenso, pero hindi hinahangad. Ayaw magtiis, ayaw maghirap. At ito naman ang tinuturo sa atin ng ikalawang pagbasa. Ito yung pinapaalala ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Hebreo, kung paano natin hahangarin ang langit. 2 lang ang tinuturo sa atin. Una, ang maging bukas sa pagtutuwid. Sabihin nyo nga po, pagtutuwid. Walang tao ang makakapunta sa langit ng mag-isa. You can never go to heaven alone. Kailangan natin magtulungan para makarating ng langit. Totoo, ikaw lang ang kayang magdala sa sarili mo sa langit. Pero kaya mong tulungan ang iba para marating ang langit. Ang kaya mo lang gawin, tulungan ang nanay mo. Tulungan ang tatay mo. Pero hindi ikaw ang magdadala sa kanila sa langit. Tandaan nyo yan. Sino lang ang kaya mong dalhin sa langit? Sarili mo. Kaya kailangan natin magtulungan. Kailangan natin na mga maggagabay. Kailangan natin na mga magtutuwid. Kailangan natin ng tulong ng isa't isa para marating ang langit. Kaya kung mayroong nagtutuwid sa iyo, tanggapin at sundin. Alam niyo po, naalala ko yung kwento ng aking kaibigan, ang aking kaklase. Sabi niya, nung siya'y pinagbubuntis ng kanyang nanay, gusto daw siyang ipalaglag. Kasi sabi ng nanay, isa na naman daw siyang bibig na pakakainin. Hindi ko alam, may ganun palang nanay. No? Yung iniisip na yung anak, isang bibig na pakakainin. Hindi masisi kasi 6 na daw ang anak ng nanay niya noon. Pang-7 siya. No?
isa na namang bibig ang pakakainin. Kung sa iba, ang tingin sa bata ay biyaya, regalo. Pero siya ang tingin niya, isang bibig na pakakainin. At kaya gusto niyang ipalaglag ito. Alam niyo po, ang bata, kahit nasa sinapupunan pa lang, nakakaramdam na. Alam na ang nangyayari. Kaya nga may epekto ito kapag laki ng isang tao. Nababalikan ang lahat mula sa kanyang sinapupunan. Kung sino ka ngayon, ay dahil nagmula yan nung pinagbubuntis ka ng nanay mo. At bago magpalaglag daw yung kanyang nanay, nagsimba muna daw. No? Biruin mo, nagsimba pa, no? O baka humihingi ng basbas. Hindi ko rin alam. O baka din kinakabahan siya sa gagawin niya. No? At hindi naman inaasahan, ang humilya ng pare ay tungkol sa abortion, sa pagpapalaglag. Kalain mo, no? Pag uwi niya ng bahay, nagbago ang kanyang isip. Nagbago ang kanyang plano. Hindi niya tinuloy ang pagpapalaglag. Sa panahon ngayon, may nakikinig pa ba sa pare? Hello? O di ba tulog na silang lahat? No, wala na nakikinig. No, tinutulugan na lang kaming mga pare eh. No? Yung pagka nagtatama kami, kapag nagtutuwid kami, abay kami pa yung masama. No? Kapag sinasabihan ng gobyerno, anong sasabihin? Church and state separation. Ganun ba yon? Kapag nagtutuwid ka ba, meron kang pipiliin? Kapag magtatama ka ba, meron kang sisinuhin? Ang mali, mali. Ang baluktot, baluktot. At kailangan tuwirin. Yung nanay ng classmate ko, nakinig dun sa humilya ng pare. At makalipas ang 27 years, no? Mula nung isilang niya yung anak, naging pare. Yung dapat niyang ipalalaglag. So, classmate ko yon sa seminaryo. Siguro kung pinalaglag niya yon, hindi siya nakinig. Walang isang pare ang diocese ng Nueva Ecija. Siguro kung pinalaglag niya yon, walang isang biyaya sa kanyang pamilya. No? Biruin mo yon. Pero mahirap. Mahirap magpalaki. Hindi madali. Pero sulit ang pagsunod sa pagtutuwid. Mga bata dito, ha? Kapag sinasabihan kayo ng nanay nyo mag-aral mabuti, sundin nyo. Ha? Huwag kayo nagagalit sa nanay nyo. Ha? Kasi pasasalamatan nyo sila. No? 10 years from now, maaaring hindi pa ngayon. Pero paglipas ng panahon, pag hindi nyo sinunod ang mga nagtutuwid sa inyo, pagsisisihan ninyo. Yan ang una. Para makarating sa langit, maging bukas sa pagtutuwid. Pangalawa, para marating ang langit, lumakad sa daang matuwid. Daang matuwid. Walang tao ang naghangad ng langit na hindi lumakad ng matuwid. Dahil tanging matuwid lang ang nakakarating sa langit. Walang baluktot ang nakakarating ng langit. Tandaan nyo yan. Ha? Kaya dahil walang baluktot na nakakarating sa langit, walang nangangaliwa ang aabot sa langit. May kilala ba kayong nangangaliwa? Hello? Macho, may kilala ka bang nangangaliwa? Ha? Sabihin mo, hindi ka aabot sa langit. Ha? Kasi pangangaliwa yan. Ha? Diretso. Tuwid. Alam nyo, pag nagguhit ka ng linya, di ba? Pag merong kaunting lampas, mayroong kaunting lihis, hindi yan tuwid. Hello? Pero minsan sinasabi natin, okay na yan. Ha? Pwede na yan, di naman halata. Pero hindi pwedeng ganyan sa langit. Kaya tandaan nyo, kapag merong nangangaliwa, sabihin nyo, hindi ka makakarating sa langit. Napapatahimik kayo. Ha? Meron akong kilala.
no, nangangaliwa. Kaya hindi ako pabor sa ganyan eh. Pinagsasabihan ko, kahit magalit siya, hindi pwede yun. Huwag niyong konsintihin. Kasi, baluktot eh. Baluktot. Alam niyo po, nung ako'y nag-aaral pa, no, sa eskwelahan namin, kapag meron kang nagawang masama, kapag meron kang ginawang kasalanan, binibigyan kami ng teacher namin ng sad slip. Ano yun eh? Parang ganito, papel yun, ganyan. Tapos, meron doon nakasulat yung kung anong mga ginawa mo na mali. No? Sad slip. At kailangan mong papirmahan sa magulang mo. Pipirmahan yun. Para malaman na meron kang ginawang mali sa eskwelahan. Sa mga dati kong kaeskwela, no, kami noon, nanginginig kami pag nakatanggap kami noon. No, kasi ipapaalam sa magulang, kailangan pirmahan. Pero, kapag gumawa ka naman ng mabuti, may maganda kang ginawa, ang matatanggap mo, happy sleep. No? Hindi po yung sinusuot ng mga lola, ha? No? May ganun kami, happy sleep, no? Ganun din. Happy sleep, no? SLIP, no? Doon naman nakasulat yung magandang ginawa. At papakita mo yon sa magulang mo. No? Kaya, no, yung mga ganyan ko, no, yung tatay ko, no, dinidikit yun sa opisina niya pag meron akong mga happy sleep. Pero talagang parte ng pagiging bata at immature na nakakagawa ng mali. No, yung mga sad sleep, no, natatakot ako. Kasi anong ibig sabihin nun? Face the wall ako pag uwi. No? Alam niyo ba yung face the wall? Yun yung parusa namin eh. No? Haharap ka sa pader, 2 oras, 3 oras, ganun. At ayaw na ayaw namin yun. Ganyan yung magulang namin. No? Mahirap ang lumakad ng matuwid. Mahirap ang ituwid. Kasi kailangan, no, diretsuhin yung ginagawang baluktot. Imagine niyo ang alambre na baluktot at tutuwirin, di ba? Ang hirap. Mahirap para sa alambre at mahirap din para sa nagtutuwid. Pero kung iisipin mo na sa katapusan ng lahat nito, langit naman ang punta mo, sulit na din. Sulit na din. Ito yung pinapakita sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. At ang pagiging matuwid na susubok kapag walang nakatingin. Ang pagiging matuwid na susubok kapag walang nakatingin. Kaya nga 'di ba, kapag gagawa tayo ng masama, tumitingin ka muna sa kaliwat kanan. 'Di ba? Ginagawa mo ng lihim. Yang pangungupit mo, ginagawa mo ng patago. Yang pangangaliwa mo, ginagawa mo ng lihim. Lihim pa ba? Meron akong iba, alam, yung harapan na, no? Harapan na ang panloloko, no? At yun ang nakakalungkot. Wala nang konsepto ng takot. No? Kaya magandang paalala sa atin eh. Alam nyo kung nagsimba kayo mula Lunes hanggang kahapon, ngayon, summary ng lahat tungkol sa langit at impyerno. At maging ito ang paalala sa atin. Ang realidad na mayroong langit. At dahil may langit, mayroong impyerno. At dahil may langit at impyerno, mayroong paghuhukom. Panghuli, may nagtanong sa isang obispo. Sabi nung nagtanong, Bishop, bakit may impyerno kung mapagmahal ang Diyos? Bakit may impyerno kung mapagmahal ang Diyos? Sabi ng bishop, may impyerno kasi merong katarungan ang Diyos. Katarungan para sa mga nanakawan. Katarungan para sa mga naloko. Katarungan para sa mga ginawan ng kasamaan. Katarungan para sa mga nasaktan.
Bakit ganyan ang Diyos? Mayroong katarungan. Kaya nga, may paghuhukom. Mga kapatid, mamili sa tatlong realidad. Gusto mo mapunta sa langit? Gusto mo mapunta sa impyerno? O gusto mo ikaw ay husgahan at madala sa hukuman? Amen? Amen. Nais ko lang kunin po ang pagkakataong ito para una sa lahat, pasalamatan ang lahat ng mga nagbibigay ng kanilang mga pledge. Salamat sa lahat ng mga Soledad Pledgers dahil sa taong ito nakapagpatapos tayo ng 3 scholars. No? Meron tayong 3 scholars na gagraduate. No? Sila Daphne May de la Vega. No? Si Daphne ay gagraduate bilang magna cum laude. Oh, Daphne, congratulations. Oh, at ganun din si Zaira Salonga. Congratulations, Zaira. Si Hannah Gwyneth Evangelista. No? Congratulations. Palakpakan naman natin sila. At lahat ng ito dahil po sa mga Soledad Pledgers natin na nagbibigay, no, meron tayong nung nakaraang taon 14 na scholars. Ngayon, nabawasan ng 3, so tingnan pa rin natin. No? At nag-usap kami ng school director ng Holy Child Parochial School o Catholic School. No po? Kung sino man gustong mag-aral, libre. No? Maglapit lang po sa akin. This is for next year. Kaya ngayon, pag-igihan, mga bata dito, libre ang tuition. Pwede pa kayong bumawi para makita ko kung papapasukin ko nga kayo sa Holy Child. Baka naman nakakahiya. Siyempre, may screening pa rin naman, pero kung gusto mo mag-aral ng private, libre, Catholic school, sa Holy Child, di ba? Sa may Tondo, libre. Libre ang tuition. Kaya maraming salamat po sa mga Soledad Pledgers natin. Ilan lamang po ito sa mga pinupuntahan ng inyong mga ibinibigay na pledge. Ang scholars, weekly na feeding, tapos yung pagpapa-maintain ng ating parokya, yung second collection para yun sa ating pag-maintain ng parokya. Na tayo ay naman ngayon ay magkakaroon ng parish construction. Medyo natatagalan lang dahil sa mga permit ng demolition at permit ng building. So medyo bago ang administrasyon ng ating city government, kaya medyo naaantala lang ng kaunti. Pero papasanpat, yun ang ating magiging plano sa taong ito, na magtayo ng bagong simbahan. Muli, maraming salamat sa mga Soledad Pledgers. Kung di ka pa nagpe-pledge, maaari ka mag-pledge, pwede ka maging bronze pledger, silver at gold and platinum pledger. Depende sa nais mong halaga na i-pledge sa ating parokya. Muli, makipag-communicate lang po sa ating parish office kung gusto nyo pong maging Soledad Pledgers. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko para sa paggagawad ng pagbabasbas. Ama naming mapagpala, pagpalain mo ang iyong mga kaloob buhat sa langit, ang iyong sambayanan at pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.